Ang taong nagigipit, sa patalim kumakapit. At ang dulo ng credit card ay mas matalim pa sa kahit anong kutsilyo. Ang pagkakaiba lang, kung ang sugat ng patalim ay umihilom din, ang pagkakautang naman sa credit card ay babalik-balikan at uulit-ulitin at di hamak na mas mapanganib. Dahil nabubuhay tayo sa mundong ginagawang kaakit-akit ang mga material na mga bagay. Napakadaling hanapin, napakadaling mahumaling. At dahil sa mga credit card na sa ating mga bulsa, ang mga bagay na ito napakadaling bilhin. Magaan, manipis, maliit, kahit saan pwedeng dalhin. Ang credit card ay nagdudulot ng tunay na pagkalasing. At yung bagong sapatos, cellphone, bag, laptop, jacket, napakadaling sabihin, you, ikaw, at ikaw ay akin. Swipe lang ng swipe mula morning hanggang night. At nakakaadik ang pakiramdam na ganyan. At sana ay wala ng katapusan. Parang sinilang na adventure na talaga namang napaka-exciting. Pero pagdating ng monthly bill, parang pelikulang kakatakutan. Horror. Dahil kung tutuusin bawat kaskas na iyong gawin, ay utang na ikaw at ikaw ang palulubugin. Hindi naman ito masama kung ang sarili ay kaya mong kontrolin. Pero paano kung mawalan ka ng pagpipigil sa sarili? At kahit kabibili mo lang ng bagong Samsung, kinikindatan ka ng sariwang iPhone 16. At iba pang mga bagay na tingin mo'y magdudulot ng panandaliang higaya sa iyong malungkot na kaluluwa. Ganito ang nangyari kay Trisha. Isang babaeng dahil sa malaking credit card bill na utang ay uutang din ito para mabayaran. At muling uutang para mabayaran ang utang na inutang na binayaran pa ng isa pang utang. Nakakalito ba? Na yan. Hanggang napakahirap nang makawala sa kumunoy na kanyang kinalalagyan. Pero kung totoo na walang utang na hindi nababayaran, ano ang paraan ng singilan? Yan mga kapatid ang kwentong ating susundan ngayong Biyernes ng Kababalaghan dito sa Sana Lord. Isang dulang sinulat po ni Toti Sandoval. Simulan po natin ang kaskas na walang. Take 2. Kaskas hanggang wakas. Ito yung state of account na galing sa bangko na pinagkakautangan mo. Itapon niyo na lang po yan, Nay. Alam ko na po kung anong nakasulat dyan. Ano? Bakit hindi mo muna basahin? Sabi ko naman po sa inyo, alam ko nang nakasulat dyan. Reminder lang po yan sa aking utang. Eh di kung ganun, bakit hindi mo pinapansin? Magsasawa rin po sila sa pagpapadala ng mga reminder. Pero Trisha, hindi mo to dapat baliwalain. Baka sa susunod ay sabihin na ang sunod na ipadala sa'yo. Pananakot lang po yun, Nay. Kabisado ko na pong sistema ng mga bangko. Bakit kasi ayaw mong magbayad ng utang? Eh wala po akong pambayad eh. Yan naman ang hirap sa'yo, anak. Masyado kang nawili sa paggamit ng credit card. Marami na akong kakilala na nagka-leche-leche ang buhay ng dahil dyan, ha? Kaya sana naman tumigil ka na bago ka mabaon sa utang. Tumigil na po ako, Inay, dahil baon na nga po ako sa utang. At ayoko na pong isipin ang bagay na yan dahil sasakit lang ang ulo ko. Yun na nga eh. Ang dami nang dumating na mga reminders galing sa iba't ibang bangko. Sabi ko naman po sa inyo, huwag nyo na lang pansinin dahil magsasawa rin sila. Pero ako ang nag-aalala sa'yo, anak. Paano kung mademanda ka at makulong? Wala naman pong nakukulong ng dahil sa utang. At isa pa, wala naman po silang mapapala kung maipakulong nila ako. Sila pa nga pong mag-o-offer ng 50% amnesty, mabawi lang nila kahit ang kalahati ng ipinautang nila eh. Yun ba ang hinihintay mo mangyari? Hinihintay ko pong magsawa na sila sa paghahabol sa akin at tanpanan na nila ako. Hindi maganda yan, anak, ha? Paano kung sa ibang paraan ka singilin ng tadhana dahil sa mga utang na gusto mong takbuhan?
pareho kayo ni inay. Bakit ba kayong namomroblema sa mga utang ko? Dahil nagmamalasakit kami sa'yo. Para na rin isang masamang bisyong pangungutang. At wala yung magandang maidudulot sa'yo, no? Kaya nga, tinigilan ko na. Dahil wala ng bangko ang gusto magtiwala sa'yo, may bad record ka na kasi. Okay, change topic na lang tayo. Iba na lang pag-usapan natin. Anong gusto mong pag-usapan natin? May problema kasi ako eh. Sana matulungan mo ko. Tungkol na naman ba yan sa mga utang mo? Parang ganun na nga. Sabi ko na nga ba, ito talaga? Kaya nga, pautangin mo muna ako. Hingin mo na lang kasi dahil hindi ka naman marunong magbayad. Okay, sinabi mo pengin 20 mil. Aba, matindi ka rin ano? Parang meron kang patago sa akin kung makapaghingi ka. Ikaw may sabi na hingin ko na lang sa'yo sa halip na utangin ko Saan mo ba gagamitin? Ang laki-laki niyan. Ang laki kasi ng kaltas ng sahod ko dahil sa loan ko sa opisina. O yun na nga, alam ko yun. 50 mil lang yung loan. Kaya nga halos wala na akong sisweldohin sa laki ng kaltas. Kailangan ko ng panggastos para sa pang-araw-araw na pangangailangan namin ni inay. Naku, pasensya na. Wala akong maibibigay sa'yo dahil baka kung saan mo lang gastusin. Pero ako na mag-grocery para sa inyo. At sagot ko na rin yung bill ninyo sa kuryente, tubig at telepono. Wow, ang bait mo naman. Kaya mahal na mahal kita, Jonas Very supportive ka sa akin. Naku, huwag mo sabihin yan, Trisha. Dahil hindi kita susuportahan sa iyong pangungutang. At sana naman ay magbago ka na, ano? Dami nyo namang pinamili. Dinamihan ko na po. Siguro naman ay kakasya na to sa inyo sa loob ng 1 buwan. Oo naman. Baka nga sumobra pa Nahihiya na ako sa'yo, Jonas. Ano naman dapat ninyo ikahiya? Magiging kapamilya ko na rin kayo balang araw. Bakit tahimik ka lang dyan, Trisha? Hindi ka ba magpapasalamat sa mabait mong boyfriend? Saka na lang po ako magpapasalamat dahil marami pa po akong pabor na hihingin sa kanya. Grabe ka naman. Gusto mo pang abusuhin ang kabaitan ni Jonas? Wala naman pong problema dahil willing naman siyang magpaabuso. Hoy, ano ka ba? Huwag ka ngang ganyan. Hindi ka ba talaga marunong mahiya? Si Jonas na po ang nagsabi, wala tayong dapat na ikahiya dahil magiging kapamilya rin natin siya balang araw. Narito na si Gary. Ganun ba? Akala ko sa Amerika na siya magsastay dahil naroon na yung buo niyang pamilya. Kaya nga Pero baka nagbabakasyon lang. Sigurado ka bang bakasyon lang ang pakay niya? Hindi ko alam. Kinakabahan ako, Cherry. Natatakot ka ba na baka singilin ka niya? Ganun na nga. Paano kung yun ang pakay niya kaya siya umuwi? Mayaman naman si Gary. Kaya hindi na siguro niya ahabulin yung utang mo sa kanya. 100,000 din ang utang ko sa kanya. Malaking halaga yun na hindi niya pwedeng baliwalain. Pero milyonaryo na nga siya kaya barya lang para sa kanya yung halagang yun. Kahit na, hindi pa rin ako dapat na maging kampante. Ay, kinakabahan pa rin ako. Kung bakit naman kasi naging bisyo mo na ang mangutang. Kaya nga nagsisisi na ako, no? Pero hindi naman talaga yung pangungutang ang problema sa'yo kundi ang kapritsyo mo. Mahilig kang mangolekta ng bagong gamit. Tapos kapag naluma na, ibibenta mo ng mura para makabili ka uli ng bago. Kaya nga, titigilan ko na rin ang pangungolekta ng mga bagong gamit. Ay! May tumatawag sa'yo. Naku, patay. Paano kung si Gary na yan? Tama ka, si Gary nga. Hello? Hello, Trisha. Kumusta ka na? Okay lang. Dumating ka na pala. Namiss kasi kita. Pwede ba tayong magkita? Bakit? May kailangan ka ba sa akin? Bakit parang tensyonado ka? Don't worry, gusto talaga kitang makita. O ano? Kailan ka ba free? Pwede ka ba sa Sunday? Oo, sige. Sabihin mo, saan tayo magkikita? Kumusta ka na? Kayo pa ba ni Jonas? Oo naman, getting stronger kami. Alam mo bang ikaw talaga ang type ko? Nagkataon lang na mayaman si Elaine kaya siyang niligawan ko. Ganun ba? Pero bakit mo sinasabi sa akin ang bagay na yan?
Gusto ko lang maging honest sa'yo. Kaya nga lagi kitang pinapautang eh. At malaki na ang utang mo sa akin. Bakit? Sisingilin mo na ba ako? Maniningil ka ba? Yun ba ang sadya mo kaya ka nakipagkita sa akin? Bakit, Trisha? Akala mo ba nakalimutan ko na yan? Magdadalawang taon na kasi, tapos wala ka namang sinasabi sa akin. Yun na nga eh, halos 2 taon na. Kaya malaki na ang interes nun. Teka muna, ano bang interes ang pinagsasabi mo? Maliwanag ang usapan natin, di ba? 10% isang buwan ang ipapatong kong interes. Seryoso ka pala. Akala ko naman nagbibiro ka lang. Hindi ka nga nag-remind sa akin kahit minsan eh. Nagpakasal ka, tumira sa ibang bansa, kaya ang buong akala ko, nakalimutan mo na. Sinadya ko talaga yun para lumaki ang interes. At mas malaki rin ang masisingil ko. Kaya yung utang mong 100,000, magiging 300,000 na. Teka, sandali. Huwag ka namang ganyan. Masyado ka naman yatang sakim sa pera. Ang yaman mo na kaya. Huwag kang mag-alala, meron akong magandang proposal. At kung papayag ka, kakalimutan ko ng utang mo. Tapos, ako pa magbibigay sa'yo ng 100,000. Talaga lang ha? Siguradong indecent proposal yung tinutukoy mo. Okay, sige. Paprangkay na kita. Gaya ng sinabi ko, kakalimutan ko ng utang mo at ikaw pa ang bibigyan ko. Kung naliliitan ka sa 100,000 dadagdagan ko pa. Pwede kong doblehin ang aking offer. At anong kapalit? Isang gabi lang, Tricia. Gusto kong maging akin ka. Kahit isang gabi lang. Mukhang naisahan ka ni Gary ron ah. Ano yung gagawin mo? Papayag ka ba? Of course not. Hindi ako bayarang babae, no? Pero paano mo siya babayaran? Saan ka kukuha ng 300,000? Wala kaming pinirmahang kasulatan at kahit saang korte kami makarating, hindi siya mananalo. Kahit nga hindi ko siya bayaran, wala siyang magagawa eh. Ang dami ko na kayong natakasang utang. Kapag walang kasulatan at itinanggi ko, di tapos ang problema. Kung sa bagay, marami ka ng sinuba, kaya balak mo rin bang subain si Gary? Marami siyang pera, kaya marami rin siyang pwedeng gawin. Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot para sa sarili ko. Si Inay lang naman at saka si Jonas yung inaalala ko eh. Kaya nga, anong gagawin mo? Babayaran ko si Gary, pero 100,000 lang ay babayad ko sa kanya. At saan ka naman kukuha ng pambayad? Magbebenta na lang ako ng ilang gamit. Yung cellphone at laptop ko, parehong latest model yon. Binigyan naman niya ako ng 1 linggo para makaipon ako ng pondo eh. Hindi naman ganun kadaling magbenta, no? At siguradong babaratin ka lang nila kapag alam nilang gipit ka. May naisip na akong paraan kaya alam ko na yung gagawin ko. Ano ka mo? Gusto mo ibenta sa akin yung cellphone at laptop mo? Kailangan ko kasi ng 100,000. Bakit? Ano na naman ba ang bibilin mo? Wala akong bibilhin, may babayaran lang akong utang. Dumating na kasi si Gary at sinisingil ako eh. Akala ko ba nakalimutan na niya ang utang mo sa kanya? Yun nga rin ang akala ko, hindi ko talaga inaasahang bigla niya akong sisingilin. Gusto pa nga niyang patungan ng interes yung utang ko pero hindi ako papayag. Ay, ang galing niya naman. Di bale. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Wag na at baka mapaaway ka pa. Basta. Ako ang may kapag-usap sa kanya. At kung gusto niya ng away, hindi ko siya uurungan. Maraming pera si Gary. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo, paano kung ipasalvage ka niya? Hindi ako natatakot sa kanya. At wag niya ako hahamunin dahil baka siya ang unang tumumba. Please naman, Jonas. Problema ko to kaya hindi mo kailangan pumasok sa isang malaking gulo. Ikaw ang pumasok sa gulong to. Tinutulungan lang kita kung paano ka makakalabas. Kaya nga, problema ko na to. 100,000 lang ang kailangan kong tulong mula sa'yo. Ang problema mo ay problema ko na rin, kaya ako ang lulutas nito. Pero Jonas... Tama na, Tricia. Tama na. Hindi kita mapagsabihan noon sa mga ginagawa mo, kaya sa pagkakataong ito ay sana naman makinig ka naman sa akin.
Ano? Hindi ko alam man tungkol sa indecent proposal ni Gary. Wala kasing sinabi sa akin si Trisha tungkol sa bagay na yun. Siyempre, hindi niya yun sasabihin sa'yo. Pero sinabi ko sa'yo para alam mo kung paano kakausapin si Gary. Kaya pala ginigipit niya si Trisha dahil meron siyang hidden agenda. Kapag hindi ako nakapagbigil baka mapatay ko ang tarantadong yun. Kalma ka lang, Jonas. Maraming pera si Gary, kaya paderang babanggain mo. Sa ganitong sitwasyon ay kailangan diplomasya ang pairalin mo. Gusto kasi niyang tapakan ng pagkalalaki ko. Kaya hindi ko yun basta mapapalagpas. Anong gagawin mo? Kukumprontahin mo siya? Baka naman mapahama ka lang. Siya nag-umpisa ng gulong to at hindi ko siya uurungan, ano? Madaling pasukin ng gulo, Jonas. Pero mahirap lumabas. Kaya dapat ay matuto kang umiwas sa basag ulo. Wala kang magandang mapapala kung papatulan mo si Gary. O ito, ang cheque. Bakit 100,000 lang to? O bakit? Pagkano bang inutang sa'yo ni Trisha? 100,000 lang naman, di ba? Oo nga. Pero paano ng interest na pinag-usapan namin? Malabo ang usapan ninyo sa bagay na yun. Di kayo nagkakaintindihan. Hindi ko nakasalanan kung hindi niya ako naintindihan. Paprangkahin na kita, Gary. Alam kong gusto mo lang maisaan si Trisha kaya pinaikot mo siya. Nagkunwari kang kinalimutan mo na ang utang ni Trisha sa'yo dahil meron kang hidden agenda. Gusto mo pa akong unahang hayop ka? Kaala mo siguro makakalusot ka, ano? Hindi ko hahayaang mangyari yun. Over my dead body. Ba, matapang ka. Kaya mo ba yung panindigan? Huwag mo akong hahamunin dahil meron kang paglalagyan. Binabantaan mo ba ako? Sinasabi ko lang sa iyo na hindi mo kilala ang iyong binabangga. Nagbayad na ako kaya wala nang atraso sa'yo si Trisha. Hindi ka pa bayad kaya maniningil na lang ako sa ibang paraan. Kinakabahan na ako. Ano na kayang nangyari sa usapan nila? Pareho silang palaban kaya sana naman naging maayos yung usapan nila. Mukhang malalim ang iniisip mo, Iha. Pera ba ang pinoproblema mo? Matutulungan kita. Sino po ba kayo? Bakit niyo ako nilapitan? Nagbabakasakali lang kasi ako. Baka kailangan mo ang tulong ko. Ito ang aking calling card. Pwede mo akong tawagan o kaya naman ay puntahan mo ako sa aking opisina. Unlimited Credit Limit Corporation. Aba, ang ganda ng pangalan ng kumpanya niyo, ha? Nagpapautang po ba kayo? Oo, nag-i-issue ang kumpanya ko ng credit card na walang credit limit. Kaya kong magpautang kahit magkano. Talaga? Kahit pa umabot ng 1 milyon? Kahit pa ilang milyon. Kaya nga unlimited credit eh. Walang limitasyon. O ano, interesado ka ba? Gaano kaya katotoo to? Para kasing imposible eh. Meron ba talagang kumpanyang nag-i-issue ng credit card na walang credit limit? At isa pa, bakit isang matandang babae ang nag-offer sa akin? Nahihiwagaan na ako, ah. Sino nga ba ang matandang babaeng yun at gaano ka-legit ang kumpanya niya? Malalim na ang gabi ah. Hindi ka pa ba matutulog? Mamaya na lang po, inay. Hindi pa po ako inaantok eh. Ano bang iniisip mo? Malamang utang na naman yan. Opo, inay. Tungkol nga po sa utang. Ikaw naman kasi. Napakahilig mong mangutang, kaya ayan, nakabaon ka na at mukhang hindi ka na makakaahon pa. Malaki po, inay. Malaki ang pag-asa kong makaahon sa lahat ng aking pinagkakautangan. At paano mo naman gagawin yun? Hindi pa po ako sigurado pero wala naman pong mawawala sa akin kung susubukan ko eh. Susubukang ano? Hindi ko pa po alam at yun ang aking aalamin. Alam mo anak, kinakabahan na talaga ako. Ano na naman ba yung gusto mong pasukin? Huwag po kayong mag-alala dahil baka nga po ito na ang solusyon sa mga problema ko. Pero ano nga yun?
Bakit hindi mo masabi sa akin? May nag-offer po kasi sa akin ng panibagong credit card. Na naman? Ano ka ba, Trisha? Wala ka ba talagang kadala-dala? Gusto mo ba talagang mapahamak? Nay, kakaiba po ito, kaya wag po kayong mag-alala. Huwag mong sabihin yan dahil malamang lang na lalo ka lang malulubog sa utang. Hindi po, inay. Sa utang ako nadapa, kaya sa utang din po ako babangon. Wala akong makitang ganitong kumpanya sa internet Oo, nag-research na ako pero wala rin akong nakita. Sigurado ka bang legit nga ang kumpanyang ito? Baka naman scam yan. Imposible kasi ang sinasabi sa'yo ng matandang yun eh. Nagdududa nga rin ako pero hindi naman siguro ako masascam kung wala naman akong bibitawang pera. Teka muna, para rin kasing hindi nag-e-exist ang address na ito sa calling card. Sandali, at ito naman ang i-research ko. Wag na dahil hindi mo talaga yan makikita. Basta ang sabi sa akin, tawagan ko lang daw yung number na yan at bibigyan niya ako ng instruction kung paano ako makakarating sa opisina niya. Alam mo, napaka-weird naman ito, Trisha. Parang out of this world ang kumpanyang ito. Tapos isang misteryosang matandang babae pa ang kausap mo? Kaya nga gusto kong alamin kung totoo talaga yung sinasabi niya eh. Gusto mo ba akong samahan? Ikaw na lang muna. At kapag legit nga yan, edi sige, pupunta rin ako riyan. Alam ko na, tatawagan ko dito sa landline yung numero ng opisina nila. Hello? Hello, good morning po. Ako po si Trisha, yung binigyan niyo ng calling card. Oo, natatandaan kita. Mabuti naman at napatawag ka. O ano, nakapagpasya ka na ba? Opo, interesado po ako sa sinasabi niyong credit card. Gusto ko pong ma-avail ang serbisyo niyo. Paano po bang pumunta sa office niyo? Sabihin mo lang kung nasaan ka at ipasusundo na lang kita sa aking service ngayon din. Sige po. Sasabihin ko po sa inyo kung nasan ako at hihintayin ko na lang po yung susundo sa akin dito. Marami pong salamat. Mukhang legit nga, Cherry. May susundo raw sa akin dito mamaya para ihatid ako sa opisina nila. Hindi pa rin ako makapaniwala eh. Paano kung sindikato pala sila at makidnap ka? Hindi naman siguro. Mukha namang mabait yung matandang babaeng kausap ko eh. Siyempre, lahat ng manloloko ay magpapanggap na mabait sa umpisa. Ewan ko, bahala na. Dahil kung totoo ang sinasabi niyang unlimited credit limit, edi solve na mga problema ko. Eto na yung kontrata. Basahin mo at pirmahan mo kung sumasang-ayon ka. Sige po, pipirma na po ako. Ayan, napirmahan ko na po. Hindi mo ba babasahin kung anong nakasulat sa pinirmahan mong kontrata? Hindi na po kailangan. Marami na po akong naging credit card eh. At halos pare-pareho lang naman po yung mga nakasaad sa kontrata. Sige. Ikaw ang bahala. Eto na ang credit card mo. Wow, ang ganda. Sa itsura pa lang po, big time at pang VIP ang datingan na. Siyempre, VIP ka talaga sa aking kumpanya. Activated na po ba ang credit card na to? Oo, activated na yan at kahit saan ay pwede mo nang gamitin. Mabibili mo ang lahat ng gusto mong bilhin gamit ang credit card na yan. At gaya ng nasabi ko, wala yang limit. Kahit magkano. Wow, ang galing talaga! First time ko pong makakita ng ganitong credit card. Parang ang kumpanya lang po niyong nag-o-offer ng ganitong serbisyo. Tama ka. Kami lang talaga ang merong ganyan. Siya nga pala, pwede mo ring gamiting ATM card ang credit card na yan. Talaga po? Ibig niyong sabihin, pwede akong mag-withdraw kahit sa ang ATM machine? Oo, pwede. Kahit saan at kahit magkano. Wala na talaga akong masabi. Paano po yan? Pwede na po ba akong umalis? Sige, sabihin mo lang kung saan mo gustong pumunta at ipahahatid kita sa service ko. Ayan. Isaksak mo sa baga mo. Anong laman ng envelope na to? Di tingnan mo para malaman mo. Ba, ang
daming pera. 200,000 lahat yan, kaya quits na tayo. Aba, ayos ah. Kaninong DOM galing ang perang to? Tarantado, pera ko yan. Talaga lang ah. Kung sa bagay, naninilaw ka. Ang ganda ng mga suot mong alahas. Parang tunay. Hindi mo kang peke. Genuine talaga tong mga alahas na suot ko. At nakikita mo pa yung nakaparadang kotse? Sa akin din yun. Talaga? Bigla ka yatang yumaman. Tumama ka ba sa loto? Wala ka nang pakialam kung saan nanggaling ang perang ipinambili ko ng mga gamit ko, pati nang ibinayad ko sa'yo. Wala na akong atraso sa'yo, kaya tantanan mo na ako. Ito yung 100,000 na ipinang-abono mo kay Gary. Saan mo ito kinuha? Pati na rin yung pinambili mo ng mga suot mong alahas. At may bago ka rin kotse. Huwag ka nang magtanong, hindi ko ninakaw yun. Oo nga. Pero saan mo yun kinuha? Bakit ba ang dami mong tanong? Malay ko ba kung anong klaseng milagro ang ginawa mo? Don't tell me. Pumayag ka sa indecent proposal ni Gary? Don't worry, hindi ko gagawin yun. Malinis na malinis pa ako at anumang oras ay kaya ko yung patunayan sa'yo. Pero, saan ka nga kumuha ng malaking halaga? Okay, sige. Makulit ka rin lang, edi sasabihin ko na. May bago akong credit card at unlimited ang aking credit limit. Credit card na may unlimited credit limit? Imposible yun. Okay, sige. Ibibili kita ng bagong kotse ngayon din para maniwala kang totoo nga yung sinasabi ko. Oo, Jonas. Totoo nga. Eto, tignan mo. Niregaluhan niya ako ng bagong cellphone. Ganun ba? Pero sa dami ng mga binili niya ay milyones na halaga nun. Paano niya yun babayaran? Yan nga rin ang tinatanong ko sa kanya eh. Pero wala naman siyang masabi sa akin. Gusto kong puntahan ng opisina niya. Alam mo ba kung saan yun? Hindi eh. Out of this world ang address ng kumpanya. At kahit si Trisha, hindi niya kayang puntahan. Merong sumusundo sa kanya kung pupunta siya ron. Ganun ba? Oh, hindi maganda to, Cherry. Di sila basta-basta magpapauta ng ganong kalaking halaga kung wala silang mapapala. Kaya nga eh. Baka may anomalyang nangyayari at siguradong si Trisha ang magbabayad nun. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Pero teka muna, walang nabanggit sa akin yung matandang babae kung paano niya ako sisingilin. Magandang gabi sa'yo, Trisha. Ano pong ginagawa niyo rito? Bakit bigla na lang kayong sumulpot? Bakit bigla na lang kayong sumulpot? Dahil gusto kitang paalalahanan. Bakit? Ano pong problema? Hinay-hinay lang sa paggastos at baka mabigla ka. Kayo na mismo ang nagsabi, di ba? Unlimited ang pwede kong utangin. Gano'n na nga, pero sana naman ay maging matalino ka sa iyong paggastos. Dahil baka mahirapan kang magbayad. Mabuti naman at nabanggit niyo ang bagay na yan. Paano niyo nga po pala ako sisingilin? Nakasaad yon sa kontratang iyong pinirmahan. Pwede niyo po ba akong bigyan ng kopya ng kontratang yon? Gusto ko pong basahin eh. Nakapirma ka na kaya hindi ka na pwedeng umatras. Kaya nga po, bigyan niyo na lang po ako ng kopya ng kontrata. Pasensya na pero wala akong maibibigay. Nakatago na kasi yun sa aking opisina. Ganun po ba? Pero paano ko po pala babayaran ng mga inutang ko? Isang beses lang akong maniningil at malalaman mo lang yon pagdating ng takdang oras. Kailan naman po yung sinasabi niyong takdang oras? Depende na yon sa iyong spending habit. Dahil habang lumalaki ang iyong utang ay umiigsi naman ang iyong grace period. Kaya hinay-hinay lang sa paggastos para hinay-hinay din ang aking paniningil.
Hindi ko alam kung nanaginip lang ba ako o tunay ngang nagpakita yung matandang babaeng yan. Pero kung totoo nga nagpakita siya sa akin, saan siya nanggaling? Bakit bigla na lang siyang sumulpot? Ay, nako. Bakit ko ba yun poproblemahin? Basta sasamantalahin ko ang paggamit ng credit card na to. Ang dami naman ang pinamili natin. Kulang pa po yan. Marami pa tayong bibilhin. Ako ang kinakabahan, anak eh. Huwag po kayong mag-alala. Akong bahala. Minsan-minsan ko lang po kayong ipag-shopping kaya samantalahin nyo na. Pero hindi ko naman kailangan lahat tong mga binili mo. Luho na to, Trisha. Sabi ko naman sa inyo, huwag kayong mag-alala. Basta sabihin yung lahat ng gusto nyo at bibilhin kong lahat yon. Nasaan na po si Trisha? Hindi ko alam. Alam ba niyang pupunta ka rito? Napadaan lang po kasi ako pero hindi po siyang sadya ko kundi kayo. Bakit? Ano bang kailangan mo? Itatanong ko lang po kung ano ang mga alam ninyo sa credit card ng anak ninyo. Nako. Yun nga rin sanang gusto kong itanong sa'yo eh. Tignan mo nga tong buong kabahayan namin. Puro bago ang aming mga appliances. Pati na rin ang mga furniture. Kaya nga po hindi ko talaga lubos maisip kung saan galing ang credit card na yun. Masyado na pong malaki ang utang niya. Paano pa po siya makakabayad? Yun nga rin ang inaalala ko eh. Oo, nakabayad nga siya sa lahat ng mga dati niyang utang. Pero mas malaki naman ang panibagong utang na dapat niyang bayaran ngayon. Oo nga po. Wala po ba kayong idea kung nasaan ang kumpanya ng kanyang credit card? Gusto ko po makausap yung manager. Hindi ko nga rin alam eh. Pero isa lang naman ang pwede nating gawin. Kailangang mapigilan natin si Trisha sa kanyang walang humpay na paggastos. Ito yung calling card. Hiningi ko kay Trisha. Legit ba tong numerong nakasulat dito? Oo, natawagan na yun ni Trisha. Merong cellphone number at meron ding number ng landline. Ang alam ko ay sa landline siya tumawag. Siya, sige. Dahil ko to numero. Busy ang linya. Eto, subukan mo yung cellphone number. Siya, sige. Susubukan ko. Hindi ko rin makontak. Ay, di bale. Sa akin na lang muna to. Susubukan ko lang kontakin mamaya. Ano ba sa palagay mo? Mukha namang legit yung kumpanya dahil nakita mo naman yung mga nabili ni Trisha, di ba? Oo, legit nga. Kaya siguradong legit din ang gagawin nilang paniningil. Kaya kukunin ko kay Trisha yung credit card niya. Yun lang ang tanging paraan para mahinto ang kanyang walang humpay ng paggastos. Akin na. Bigay mo sa akin yung credit card mo. Ay, bakit? At basta ibigay mo na sa akin para hindi mo na magamit. Ano bang problema mo? Hindi naman ikaw sisingilin kundi ako. Oo nga. Pero milyones na ang utang mo. Paano ka naman makakabayad? Problema ko na yon. Pero paano nga kung hindi ka makabayad at makulong ka? Wala pang taong nakukulong ng dahil sa utang. Ang tanong may pinirmahan ka bang kontrata? Oo, pero hindi ko na matandaan kung anong nakasulat doon. May kopya ka ba? Wala nga eh. Kita mo na. Di mo alam kung anong pinirmahan mo kaya malaki ang posibilidad na makalabuso ka kapag hindi ka nakabayad. Huwag mo muna uling gamitin ang credit card mo. Kwentahin mo muna kung magkano na yung utang mo. Malalaman ko pa ba yun? Hindi naman ako naglilista ng mga nagastos ko at hindi ko na alam kung nasan ko na ilagay ang mga resibo. Di hanapin mo yung pwede mo pang makita. Dapat kasi, meron kang idea kahit rough estimate lang.
Wala bang ipinapadala sa yung billing at statement of account? Wala nga eh, at yun ang hinihintay ko. Ano bang klaseng kumpanya yan? Imposible namang wala silang record kung magkano nang nagagastos mo. Ewan ko, bahala na sila kung paano nila ako sisingilin. Pero sa tansya mo, magkano na nga bang nagagastos mo? Siguro humigit kumulang sa 5 milyong piso. 5 milyon? Ang tindi mo naman! Halos 3 buwan pa lang ang nakakalipas, umpisa nang gamitin mo ang credit card na yun na. Anong magagawa ako? Nawili ako eh. Paano kung bigla kang singilin? Anong ibabayad mo? Ewan ko, bahala na si Batman. Tatawagan ko uli ang numerong ito. Ayun, nag-ring din. Hello? Hello? Ito po ba ang opisina ng Unlimited Credit Limit Corporation? Oo, bakit? Gusto mo bang ma-avail ang serbisyo? Sige po, paano po ba? Pwede ko po bang mabasa ang kontrata? Nako, hindi pwede. Kailangang pumirma ka muna bago mo basahin. Bakit ganun? Hindi naman po yata tama na pipirma ako sa kontratang hindi ko alam kung ano ang nakasaad. Nagbago na kasi ang policy ng kumpanya. Pero hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. O ano, pipirma ka ba sa kontrata? Kumusta yung lakad mo? Naka-avail ka rin ba ng credit card na katulad ng kay Trisha? Hindi nga eh. Nagbago na raw ang policy ng kanyang kumpanya. Kailangan pumirma muna ako sa kontrata bago ko malaman kung ano nakasaad doon. Ang labo naman. Pwede ka bang sumang-ayon sa isang bagay na hindi mo alam? Kaya nga eh, ayoko sumugal. Pero kung magiging matipid ka naman sa paggamit ng credit card, ano naman ang dapat mong ikatakot? Hindi ka naman siguro mangungutang ng hindi mo kayang bayaran. Kung sa bagay, tama ka. Pero risky pa rin yun eh. Paano kung pagkapirma ko ay lumalakad na pala ang metro ng utang ko kahit hindi ko pa nagagamit? Imposible naman yun. Malay ba natin kung ano nakasulat doon? Hindi naman ako pwedeng umatras kapag nakapirma na ako. Pero yun lang ang tanging paraan para malaman mo kung ano ba talagang kasunduan pinasok ni Trisha. Paano kung ang ginawa ni Trisha ay katulad ng pagtalon sa isang kumunoy? Paano ko siya isasalba kung pareho na kami nakalubog? Kung ganun, ano nga yung binabalak mo? Paano mo matutulungan si Trisha? Hindi ko nga alam. Basta ang tangi kong magagawa ay pigilan si Trisha sa kanyang paggastos para hindi na madagdagan ng utang na dapat niyang bayaran. May naisip na akong paraan para makabayad ako sa utang ko. Paano? Anong gagawin mo? Di magnenegosyo ko. Pwede naman ako mangutang ng puhunan. At ano namang negosyong papasukin mo? Kahit ano, maraming potential business na pwede kong pasukin. Pero, gaano naman katagal bago ka kumita ng 5 milyong piso? Ang alam ko, merong mga investment na posibleng madoble ang pera mo sa loob ng 1 taon. Ang kailangan ko lang mag-research kung anong pinakamagandang investment ang pwede kong pasukin. Hindi ganun kadali ang proseso, ha? At hindi yun tiyak. Susugal ka pa rin. Ganun talaga. Napasubo na ako kaya kailangan itodo ko na. Kaya tulungan mo na lang ako sa paghahanap ng potential business na kung saan malaki ang aking kikitain. Anong sabi mo? Nag-withdraw ka ng 5 bilyong piso gamit ang credit card na yun? Saan mo yung ginamit? Hindi ko pa ginagamit. Nilagay ko muna sa savings account ko. Pero saan mo nga yun gagamitin? Maghahanap ako ng potential business na kung saan pwede ko yung i-invest. At sa palagay mo, ganun lang kadali ang lahat?
Wala na kasi akong alam na ibang paraan para makabayad ako sa utang ko eh. Pero hindi mo alam kung kailan ka sisingilin. Ayun na nga, hindi ko nahihintayin yon. Kaya sasamantalahin ko yung pagkakataon habang hindi pa ako sinisingil. O ano, may nakita ka na? Oo, at na-verify ko na. Legit nga yung business nila. O talaga? Anong kalakaran nila? Meron kasing 3 option ang pwede mong pagpilian. 5 million, 7 million, at 10 million. Iba't iba ang kanilang terms and conditions. Sige, sabihin mo nga kung ano yung mga terms and condition. Kung mag-i-invest ka ng 5 million, kikita yun ng 2 million sa isang taon. Yung 7 million ay kikita ng 4 million. At yung 10 million ay kikita ng 7 million. Sigurado ba yan? Oo, may mga tinanong na akong investors. Sige, mag-i-invest ako pero doon ako sa 10 million para malaki ng kikitain ko. Ang laki na masyado nun, Tresha. Okay lang, unlimited naman yung pwede kong utangin eh. Kaya mag-withdraw uli ako ng 5 milyong piso. Ano? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Ayaw niyang ipaalam sa'yo dahil siguradong kukontrahin mo raw siya. Oo, talaga hindi ako papayag. Pero wala ka na magagawa. Naipasok na niya yung 10 milyong piso dun sa investment eh. Sigurado ka bang legit yun? Paano kung scam pala yun? Sigurado ako dahil marami akong ginawang verification. Legit yung investment firm. Naka-time deposit ng 1 taon ng 10 milyong piso ni Trisha. At magkano naman ang kikitain ng pera niya sa loob ng 1 taon? 7 million. 7 million. Hindi na masama. Sana lang hindi nga yun isang scam. Sigurado ako ron. Isa lang ang dapat mong ipangamba. At ano naman yun? Paano kung maningil yung credit card company bago matapos ang 1 taon? Malaking problema yun. Bilib din naman ako sa'yo, no? Ang lakas talaga ng loob mo. Lakasan lang talaga yan ng loob. Kung malakas ang loob kong mangutang, dapat mas malakas ang loob kong mag-invest ng ganun kalaking halaga. Pero kinakabahan pa rin ako eh. Paano kung bigla ka singilin ng credit card company? May babayad mo. Saka ko na lang yun po problemahin kapag nariyan na. Ay nako, Trisha. Sana hindi mo to pagsisihan balang araw. Huwag ka namang nega, Jonas. Dapat na maging positibong pananaw mo sa bagay na to. Walang humpay ang ginawa mong paggastos tapos sasabihin mong huwag ako maging nega? Tapos na yun, Jonas, at wala na tayong magagawa pa para baguhin yun. Kalimutan na natin yung nakaraan at pagtuunan natin ng pansin yung future. Sana nga, Trisha. Sana nga'y may panalo mo ang pinakamalaking sugal na iyong pinasok. Bakit ba gumagewang tong bus na sinasakyan ko? Ano bang nangyayari? No! Nawalan din ang preno ang bus na to! Naku po, ma-aksidente tayo! Diyos ko, iligtas mo ako! Wala! Kumusta na? Ano nang lagay ng anak ko? Critical po ang lagay niya, Nanay Lagray. Nakomatos po si Trisha. Diyos na mahapagin. Sana naman po ay iligtas ninyo ang aking anak. Pagod na ako. Ang haba na ng nilalakad ko, tapos ang dilim pa rito. Ngayon, medyo maliwanag sa pandaron. Sana naman, doon ang hangganan nitong nilalakaran ko. Malayo na nang narating ko eh. Aba, may pintuan dito. Sino kaya nasa loob? Di bale, bubuksan ko na lang. Maligayang pagdating.
Teka, kayo yung nasa opisina ng credit card, di ba? Anong ginagawa niyo rito? Sumapit na ang takdang araw ng paniningil, Trisha. Kaya kailangang magbayad ka na. Ano pong ibig niyong sabihin? Anong lugar ba to? Tapos na ang iyong paglalakbay, Trisha. Nakarating ka na sa huling hangganan ng iyong destinasyon. Teka, sandali. Hindi ko kayo maintindihan. Ano po ba talagang ibig niyong sabihin? Ano ba ang huli mong natatandaan? Ang alam ko po, nakasakay ako sa isang pampasaherong bus at bumangga kami sa isa pang bus. Tapos bigla na lang ako napadpad sa isang madilim na lugar. Pagkatapos, lumakad ako ng lumakad hanggang makarating ako rito. Ano po bang lugar to? Narito ka sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hintayin mo na lang ang sundo mo. Anong sundo? Sinong susundo sa akin? Gaya ng nasabi ko, dumating na ang araw ng paniningil. Kailangan mo nang magbayad. At ano namang ibabayad ko? Hindi mo kasi binasang nakasaad sa pinirmahan mong kontrata. Kaya nga ipaliwanag niyo sa akin, ano bang nakasaad dun sa kontrata? 3 taon sa iyong buhay ang mababawas sa bawat 1 milyong iyong inutang. Magkano na bang utang ko? Wala naman kayong ipinapadalang billing. Mahigit 15 milyon na ang iyong utang. At gaya ng nasabi ko, 3 taon ng buhay mo ang makakaltas kada 1 milyon. Kaya ang katumbas ng 15 milyong piso ay 45 taon. Ang ibig mo bang sabihin, 45 taon na lang ang nalalabi sa buhay ko? Oo, ganun na nga. At nagastos mo ng lahat yun, kaya kailangan mo nang mamatay ngayon. Teka lang. Baka pwede natin tong pag-usapan. Ikinalulungkot ko, pero kailangan kong ipatupad ang kasunduang ating nilagdaan. Ayan na, paparating na ang iyong sundo. Nakasuot siya ng damit na itim at nakatalukbong ang kanyang ulo. May hawak siyang mahabang kalawit. Nakikita ko ang buto niya sa braso kaya isa siyang kalansay. Diyos ko, mukhang kilala ko na kung sino siya. Ikaw ba si Kamatayan? Oo, ako nga at susunduin na kita. Hindi ako sasama sa'yo. Wala ka nang magagawa dahil dumating na ang iyong takdang oras. Kaya sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako sasama. Kung ganon, mapipilitan akong kaladkarin ka. Huwag! Maawa ka sa akin! Ayoko pang mamatay! Lumaban ka, Trisha! Lumaban ka! Huwag kang susuko! Oh, anak! Huwag mo akong iiwan kaya lumaban ka! Huwag ka munang mamamatay! Tingnan niyo, Nanay Lagring! Lumuluha si Trisha! Oo nga! Nangangahulugan lang na naririnig niya tayo! Sige, Trisha! Kaya mo yan! Lumaban ka! Diyos ko! Nawala na siya ng pulso! Tumigil ang tibok na kanyang puso! Huwag, Trisha! Huwag mo akong iiwan! Ano ba? Huwag ka nang pumalag. Pinapahirapan mo pa ako. Parang awa mo na. Bigyan mo pa ako ng konting palugit. Babayaran ko yung utang ko! Pasensya na. Wala na akong magagawa dahil tapos na ang iyong grace period. Sandali lang, Kamatayan. Huwag mo na kayong umalis. Sasagutin ko lang itong tumatawag. Hello? Hello? Si Jonas to. Nakapagpasya na ako. Pipirma na ako sa kontrata. Very good, magaling. Sige,
Ipasusundo kita sa aking service. Mag-usap tayo sa aking opisina, ha? Kamusta na si Tricia? Nawala ang heartbeat niya kanina pero na-revive siya ng mga doktor. Yun nga lang, unconscious pa rin siya. Mabuti naman kung ganun. Alam mo ba may kutob akong malaki ang kinalaman ng utang ni Tricia sa nangyaring aksidente? Paano mo naman nasabi? Ewan ko, basta. Meron yung connection. Kaya babalik ako sa opisina ng credit card company. Pipirma ka na sa kontrata. Oo. Para malaman ko kung ano talaga ang kasunduang pinasok ni Tricia. Siguro naman ay naiintindihan mo kung anong kasunduan ang pinasok ni Tricia. Alam ko na po. Sa laki ng nautang niya ay naubos na natitirang panahon ng buhay niya. Ganun nga. Kaya kailangan niyang ibayad ang kanyang buhay. May pag-asa pa po bang may salba ko ang kanyang buhay? Pwede naman siguro ako mangalap ng sapat na pondo para bayaran ang kanyang utang. O sige, bibigyan kita ng 1 linggo para maisalba ang buhay ng iyong kasintahan. Siya nga pala, ito na ang iyong credit card. Ang ganda nga pala. Si Churo palang nakakainganyo talagang gamitin na gamitin. Ikaw, bahala ka. Pwede mo naman niyang gamitin ang gamitin hanggang matulad ka kay Tricia upang sa ganon ay magkasama na kayo sa kabilang buhay. Kaya sige, ikaskas mo ng ikaskas hanggang sa ikaw ay matodas. Aba, ayos ah. Ganitong-ganito rin ang credit card ni Tricia. Nasubukan mo na ba? Hindi pa. Dahil may naisip na akong paggagamitan yan. Saan mo gagamitin? Saan pa? Eh di magwi-withdraw ako ng 15 million para mabayaran ko ang utang ni Tricia. Oo nga no. Pero paano kung buhay mo naman ang magiging kapalit? Baka naman mahigit pa sa 45 years na itatagal ng buhay ko kaya may matitira pa rin sa akin. Kahit 5 taon lang, okay na sa akin yan. Ito na po ang 15 million pesos na pambayad sa utang ni Tricia. Ginamit mo ang iyong credit card para mabayaran ang utang ni Tricia? Yun na lang po ang tanging paraang alam ko para may ligtas ang buhay niya eh. Oo nga, may sasalba mo siya pero buhay mo naman ang magiging kapalit dahil 45 years na rin lang ang nalalabing panahon sa buhay mo. Okay lang po yun. Dahil mahal na mahal ko si Tricia. At isa lang ang hinihiling ko. Gusto ko siyang makita kahit sa huling sandali ng buhay ko. Anong ginagawa mo rito sa opisina at bakit naririto rin ako? Ligtas ka na, Tricia. Nabayaran ko na ang utang mo. Oo, Tricia, mabubuhay ka. Pero si Jonas naman ang susunduin ni kamatayan. Teka muna, bakit ganon? Anong nangyari? Nag-avail din ako ng credit card at ginamit ko yun para makapag-withdraw ka ng 15 million na pambayad sa utang mo. Ayoko, hindi ako papayag. Kung mamamatay ka, isama mo na rin ako. Kinalulungkot ko, Tricia. Pero kailangan ko yung gawin dahil mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Baka pwede natin itong pag-usapan. Meron akong proposal. Ano naman yun? Pwede naman nating hatiin ng 45 years. Please naman, maawa ka sa amin. Oo nga. Pwede siguro yun, ano? Baka pwedeng sabay na lang kaming mamatay pagkatapos ng 22 and a half years. O sige,
Papayag ako. Pero, babawiin ko na ang inyong mga credit card para hindi nyo na rin yun magamit. Salamat. At ligtas ka na. Salamat din. Iniligtas mo ko. Magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. At samantalahin ang mahigit na 20 taong ilalagay natin dito sa mundo. Oo, Jonas. Mahal na mahal kita at ibubuhos ko sa iyong aking pagmamahal sa nalalabing oras ng buhay ko.